Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Kayo pa rin na nakikinig sa nag-iisa niyong Good Vibes Station. This is GV 99.1, your Good Vibes. Mga ka-vibes, this is DJ Nash. Currently sitting in for DJ Kakay, ang inyong magandang kapitbahay sa kanyang programang Kaakay with DJ Kakay. Ito po ang unang parte ng aming kwento. Selfless, courageous, and resilient. Yan ang mga salitang masasabi ko na sa isang ama na matatag, malakas at gagawin ang lahat para sa pamilya. Ito po ang aming kwento ni Sandra tungkol sa kanyang papa, isang pintor na minsang nagbigay ng kulay sa kanilang buhay pero ngayon tila nabura sa sakit ang dating saya. Paano kung ang isang taong minsay naging tagapagbigay ng saya sa tahanan ay naririyan pa rin? Ngunit biglang napalitan ng katahimikan at hindi na makausap tulad ng dati. Ang dating makulay na tinig ngayon tahimik. Pero ang pagmamahal, hindi naglaho. Isang pintor na ama na minsan ay binuo at binigyan ng kulay ang mundo ng pamilya. Narito ang bagong istorya dito sa Kaakay with DJ Kakay. Dear DJ Nash, magandang umaga po. Ako po si Sandra. Isa lamang po akong anak na nais maibahagi ang kwento ng aming tatay ngayong Father's Day. Siya ang pinakaunang lalaking minahal ko. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman. Isa lang siyang simpleng pintor, pero para sa amin, siya ang pinakamagaling na pintor. Siya ay mabuting ama, grabe kung magmahal, na akala mo isang milyonaryo sa pagmamalasakit. Si Papa Tonyo, ang pinamakulit sa aming tahanan, isang pintor, joker at masipag na papa. Bata pa lang ako, sanay na ako sa amoy pintura, thinner at pawis tuwing dumarating siya ng bahay. Pero kahit pagod at mabigat ang araw, uuwi siya na parang bagong ligo sa tuwa. Hindi ko rin malilimutan yung mga araw na may bitbit pa siyang mga kwento tungkol sa mga bahay na pininturahan nila ng partner niyang si Kuya Tope. Sandra, anak, nandito na ako. Hello pa, mano po? Nak, busy ka ba? Timpla mo naman ng kape si Papa. Hindi naman po pa. Sige po, pagtitimpla kita ng paborito mong kape. With extra creamer and extra love. Thank you sanding ko. Naku, tsak, masarap yan. Siyempre naman pa. Ako pa ba? Kamusta naman po ang trabaho pa? Ayun, wala namang naging problema. Tsaka alam mo ba yung bago namin kinontratang bahay ni Tope? Napakaganda, malaki, maraming kwarto, tas may swimming pool. Kagaya ng pangarap kong bahay para sa atin. Wow, talaga ba pa? Gusto ko din po makita. Malapit na matapos ang pintura ng nak. Mas lalong maganda kapag buong bahay may kulay na. Siyempre, mas lalo po yung maganda dahil kayong nagpintura. Talagang makulay, tsaka buhay na buhay. Ay, nako. Nakakatawa siguro kung may bahay din tayo na kasing ganda nun, no? At kasing laki nun. Ganun talaga yung pangarap kong bahay para sa atin, nak eh. Wala namang imposible pa kasi naniniwala ko na yung pangarap mo na yan, ibibigay din ni Lord sa atin. Totoo yan, nak. Lagi ko talagang dalangin yan. Pero kailan kaya yun, nak, no? Lord, bigay nyo naman sa amin, no? Baka naman. Naku, makataya nga sa loto, baka sakaling pala rin tayo, nak. Sige pa, ako magbibigay ng numero sa'yo. Pero bago yan, eto na pong kape mo. Special coffee from yours truly. Ayan, salamat, nak. Galing talaga ng barista ko. Asus, alam mo naman po na malakas ka sa akin eh. Basta, wag mo po kalimutin yung sapatos na pinapabili ko pa. Malapit na po yung graduation ko. Oo, nak. Promise ni Papa yan. Alam mo ba, DJ Nash, kahit na hindi gan kalaki ang kinikita ni Papa, palagi pa rin siyang gumagawa ng paraan basta mapasa niya lang kami.
Kapag sweldo niya o di kaya may konting budget siya, yayayain niya kaming kumain sa labas. At kadalasan, binibilan niya pa kami ng gusto namin. Sapatos man, damit, o laruan man na para sa aking bunsong kapatid. O mamahaling restaurant na gustong kainan ni Mama. Ganon siya sa amin, DJ Nash. Sobra talaga ang pagmamahal ni Papa. Hindi makasarili at lagi kami ang inuuna. Naalala ko nung nakukuha siya ng kontrata sa isang malaking bahay. Kakilala niya yung may-ari, kaya siya ang kinukuha na pintor. Hindi niya kasama si Kuya Tupe noon ang kanyang partner. Nalagay niyang kapartner sa pagpipintura. Meron na kasing nakuhang kontrata si Kuya Tupe, kaya mag-isa na lang na nagpintura si Papa sa malaking bahay na yon. Dahil solo siya, mas mataas ang kikitain niya. Melinda, kain tayo mamaya sa labas ha. Doon tayo maghapunan sa paborito mong restaurant. Talaga po, Papa? Wow, kakain tayo sa labas. Talaga ba, mahal? Naku, mukhang itong mga anak natin ang sobrang masisiyahan. Oo, kaya mag-ready kayo mamayang gabi ha. Ngayon pa lang po, nakaready na ako pa. Sus, ikaw talaga nak. Sige nga, tas mamaya pawis na pawis ka na agad dyan. Oo nga naman, Zion. O siya, at maaga rin ang labas ko mamaya dahil kontrata itong nakuha ko. Aba, ayos yan, mahal. Saan banda yan? Mukhang malaki yan ah. Feeling ko, malaki ang makukuha mo. Uy, kaya nga po. Nag-aaya kasi kumain sa labas nama. Ay, nako, kayo talaga. Ayaw nyo ata eh. Sige, wag na nga lang. Pa naman, wala pong ganyanan. Ay sus! Saan ba kasi yung kontrata mo, mahal? Yung kay paring Dan, yung bahay dun sa may kutod, pinarenovate niya kasi yung bahay nila. Tapos nakuha niya din yung kabilang lote, kaya ayun, mas malaki yung bahay na nakuha nila. Ganun ba? Mabuti naman. Matagal-tagal rin nilang planong kunin ang lote sa tabi nila. O siya, pakamusta mo na lang kay Maring Emmy. Sige mahal. Nga pala, nagtanong din yata yung kapitbahay nila. Kailangan yata ng tagalinis mahal. Talaga? Aba, ayos yun. Pwedeng-pwede ako doon. Sabihin mo na sila kaagad, mahal. Ibinigay ko na yung number mo mahal, pero tanongin ko ulit yung mag-asawa. Papa, malapit na po pala yung graduation ko. Next month na po. Oo nga pala nak, sakto. Malaki yung kikitain ko rito. Mabibili natin yung request mong sapatos. Pati na rin si Zion, bibilang ko na rin. Talaga po, Papa? Yay! Ayos! The best ka talaga, Papa! Natatandaan ko pa, DJ Nash. Sinabi ni Papa noon na mas malaki raw ang kita niyang kapag kontrata. Bukod sa siya ang may hawak ng oras niya, siya rin ang pumipili kung kailan ang gusto niyang makasama magpintura. Kaysa sa arawan na maraming kahati sa sweldo. Sa tuwing malaki ang kinikita ni Papa sa kanyang kontrata, lagi kaming spoiled sa kanya. Yung ibibigay niya ang lahat, basta makita niya lang na kaming masaya, kontento na si Papa sa ganun, DJ Nash. Huwag kang mag-alala nak, medyo malaki-laki rin yung kikitain ni Papa. Kontrata naman eh, kaya pwede ako mag-day off. At saka hawak ko rin yung oras ko pag nakuha ko na yung sweldo, aalis tayo agad at bibili natin yung mga request nyo. Talaga po ba, Pa? Sige, wag na nga lang, ayaw mo yata eh. Papa naman. Papa, ako din. Gusto ko din po ng bagong bag. Hindi daw, sabi ni Papa. Ako lang daw bibilan niya. Papa, inaaway ako ni ate. Feeling binata ka kasi. Anong bagong bag ka dyan? Grabe ka makaporma, Zion ah. Ay nako, kaya nga parang panganay pa sa'yo sanding. Di naman pa. Ate naman, ikaw kasi hindi marunong pumorma. Jologs. Hoy! Ay nako, yung si Zion manang-mana sa akin, Jeprox, pormang-porma, Japrox na Japrox. Pa naman, di nyo bagay. Etong sanding na to, tomboy, bawal ba mag-ayos? Sus, feeling ko may girlfriend na to. Laging nagpapapogi eh. Pa, may pinopormahan siguro tong si Zion. Hoy ate, wala. Wala nga pa. Huwag kang maniwala dyan kay ate. Tomboy. Kayo talaga mga bata kayo. Tama na yan. Para kayong aso't pusa. Huwag na nga kayo magtalo. Nga pala Sandra, gusto mo ba yung rubber shoes o yung sandals? Hahaha. Pa, hindi naman po magsasandals yung si ate. Tomboy nga yan eh. Hoy, busit ka talaga. Kung sampalin kita ng takong ng sandals ni Mama. Tama na nga.
Ay nako, magkakasakitan pa kayo dyan eh. Alam mo namang binibiro ka ng netong si Zion, nak. Ay nako, nagsasandals naman po ako eh. Depende nga lang sa sandals. Nako, dalaga na talaga yung anak kong to. Ano bang gusto mong bilhin ko sa'yo, nak? Rubber shoes na lang po pa, yung sinasabi ko sa inyo na gusto ko noon. Sige nak, bibilin natin yan. Ako naman yung bag na pampasok. Yung kulay blue, favorite ko kulay ko. Sige nak, bibilin lahat ni Papa para sa'yo. Yay! Love you pa! Thank you po! Thanks pa. Ganon si Papa DJ Nash. Lagi talaga yung pinagbibigyan sa mga gusto namin. Kaya kami, sobrang na-appreciate namin si Papa. Pinapakita namin sa kanya kung gaano din namin siya kamahal at kung gaano kami ka-thankful na siya ang Papa namin. Si Papa kasi hindi selfish. Mas iisipin niya pa ang kapakanan namin kaysa sa sarili niya. Mas gugustuhin niya pang unahin ang ibigay ang sarili naming kagustuhan at pangangailangan. Pagbibigay niya kami hanggat makakaya niya. Selfless, courageous, and resilient. Yan ang mga salitang masasabi ko sa isang ama na matatag, malakas, at gagawin ng lahat para sa pamilya. Ganon si Papa. Pa, ma. Una na po ako. Pasok na po ako sa school. Ingat ka, anak! Oh, nak, sabay ka na sa akin. Total, dadaan na rin naman ako malapit sa school niyo, di ba? Pa, wag na po. Sabay naman po kami ni Maya. Ay nako, halika na. Sasabay na rin natin si Maya. Naku pa, hindi na po. Baka mahuli pa po kayo sa trabaho niyo niyan. Asus, dito na, sakay na. Sige, di ko bibilin yung sapatos mo. Sige na nga. Kulit mo naman, Papa. Di ka pa malilate pa. Pag ikaw na late, ha? Hindi yan, mas okay sa akin na ihatid ka. Nak, para alam kong safe ka, panatag ako. Sure ka po. Okay pa, hintayin lang natin si Maya saglit. Papunta na rin naman daw po siya. Hindi na, daanan na lang natin siya sa bahay nila. Sige pa, text ko na lang din siya. Baka kasi maglakad na yun dito eh. Oo, sige, baka magkasalisi pa. Pwede din pong pasundo na rin mamaya pa. Char, biro lang. Aba, syempre, pwede. Basta message mo lang ako, nak. Katapos ko sa trabaho, daanan kita sa school niyo, okay? Yay! Thanks, Papa. I love you. The best ka talaga. Sus, nambola ka pa. Hindi ko makakalimutan na lagi akong hatid sundo ni Papa sa eskwela, DJ Nash. Alam mo, yung kahit na may trabaho siya, iniisip niya pa rin ako. Yung may hatid niya ako sa school ng safe, yun ang gusto niya, DJ Nash. Ganon kami halos araw-araw. Hanggang sa isang araw napansin ko na parang hindi okay si Papa. Pero hindi ko masyadong pinansin yun. Akala ko kasi normal lang yung sakit na nararamdaman niya. Yung pananakit ng likod niya, mga paa at maging ang kanyang ulo. Akala ko dahil lang sa pagod sa trabaho niya. Nakakapagod din naman kasi talaga ang kanyang trabaho. Hindi madali, nagpipintura kahit tirik ang araw, mainit, minsan nauulan rin. Kaya naisip namin na natural lang na mapagod siya ng ganun. Hindi mawawala sa kay Papa ang ngiti sa kanyang muka. Sa tuwing siya'y umuuwi, sa bawat usapan, hindi pwedeng mawala ang tawanan. Kahit hindi namin pansinin kay Papa yung sakit at pagngingirot ng kanyang katawan, hindi kasi talaga namin napansin yon, DJ Nash. Dahil si Papa ay laging masigla, laging may kwento, tawanan, maging sa mga maikling pag-uusap, hindi talaga mawawala ang mga pasingit na kwento at paasar ni Papa. Sandeng, anak, nandito na si Papa. Hello pa, mano po. Akin na po yung mga gamit nyo. Magpahinga na po kayo pa. Oh, asan yung kapatid mo? Si Zion po, nasa practice nila. May dance competition daw po kasi sila sa school. Yun daw po yung exam nila sa PE subject nila. Ganun ba? Ikaw, kumusta? Kumusta man yung pag-aaral mo? Ayun, ayos naman po. Kinakaya naman po. Last year ko na din yan pa at graduate na ng college niyan. Ay nako, bilis ng panahon, nak. Tandang-tanda ko pa nung grade 1 ka sa tuwing hinahatid kita. Hiiyak ka pa. Ayaw mo pa kasing mag-aral nun. Kailangan ko pang manatili dun ng higit 1 oras. Mapanata ka lang. Napaka-iyakin mo nun, nak. Kaya nga po pa. Papa's girl talaga kasi manapata ka. Love you pa.
Asus, may kailangan ka siguro. Wala no, si Papa naman, basta yung sapatos lang. Sabi ko nga ba eh. Opo, kulit mo sanding. Ilang beses mo na pinaalala yan. Excited ka masyado, nak. Siyempre pa, ang ganda po kasi talaga ng sapatos na yun. Bagay siya sa lahat ng outfits ko. Asus, gusto mo rin ba yung dress, nak? Feeling ko bagay na bagay yung sapatos na pinabili mo. Papa naman. Alam mo namang hindi ako nagdi-dress. Heis. Bagay mo naman eh. Maarte ka lang. Siguro tama nga sinabi ni Zion. Tomboy kang pumorma. Di naman po. Di kasi ako comfortable sa dress pa. Pero magdi-dress naman po ako sa araw ng graduation ko. Pero DJ Nash, sa mga masasayang sandali pala na yun, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng sakit. Nagulat na lang ako dahil kitang-kita sa mga mukha ni Papa yung sakit. Sobrang naawa ko sa kanyang nang makita ko ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ako magre-react sa sitwasyon na yun. Sanay na kasi ako na kapag nagkukwentuhan kami ni Papa, diretso tawanan at lambingan. Pero yung araw na yun, pagkatapos ng aming kwentuhan at tawanan, bigla na lang tumigil dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sakit ng ulo ko, nak. Pwedeng pakitawag si mama mo? Nasaan ba siya? Papahilot lang sa likod pati sa ulo. Pa, paano ka po? Ayos ka lang? Naglalaba pa po si Mama dun kilat ni Narla pa. Ako na lang po maghilot sa inyo. Sure ka ba, nak? Wala ka bang gagawin? Aray. Ang sakit lang talaga nitong ulo ko. Ayos lang pa, ano ka ba? Pwede ko naman po yan gawin mamaya. Akin na po, hilutin ko ang ulo nyo. Saan po ba masakit? Tsaka gaano kasakit? Mas napadalas pa ang pagkapagod ni Papa, DJ Nash. Ramdam ko na kakaiba talaga dahil hindi naman siya ganito noon. Pero ngayon, kahit konting trabaho lang, mapapansin mo na dumadaing siya. Hindi man niya sinasabi o pinapakita, pero kapansin-pansin iyon sa kanyang itsura. Parang namayat din siya at paunti-unting nawala ang sigla ng kanyang mga muka. Lagi siyang matamlay at tahimik na siya ang tuwing nasa pagkainan. Sa tuwing uuwi si Papa, unti-unting naglalaho ang kanyang mga ngiti. Tila parang meron siya itinatago at bilang anak, mararamdaman mo yun. Parang may binubuhat siya na hindi niya sinasabi sa amin, DJ Nash. At sobra akong naapektuhan doon. Hindi madali na makitang unti-unting nawawala ang kulay ng mga mata at ngiti ng aming Papa. Oh, mahal! Andyan ka na pala. Halos sabay lang tayo. Galing ako kila Gladys. Inusap ako na sa cater nila kanina. Oh, akin na nga yung gamit mo. Salamat, mahal. Kamusta naman yung araw mo? Ayun, ayos lang, mahal. Gusto mo ba ng kape? Sandali, gawan kita. Wala pa si Sanding eh. Wala pa ang paborito mong barista. Sige, mahal. Salamat. Pero wag mong lagyan ng creamer para masarap yung kapeng barako ngayon eh. Oh, sige, sandali. Aray! Oh, mahal! Paano ka? Masakit na naman ba yung ulo mo? Oo, mahal. Dahil siguro sa init. Pwede bang pahilot ng ulo ko? Pati na rin sa likod ko? Naku, kaya sabi ko sa'yo, mahal. Huwag ka din magpatuyo ng pawis sa katawan. Baka magkasakit ka pa. Akin na. Hilutin ko ang likod at ulo mo. Katapos mahiga ka muna at magpahinga doon. Magluluto na din ako ng hapunan natin yan. Hello, Mapa. Mano po? Medyo ginabi na po ako. Kasi tinapos po namin yung projects namin kila Maya. Andyan ka na pala. God bless, nak. Andyan na rin ang papa mo, nakahiga sa kwarto. Magmano ka sa kanya. Sige po. Hello pa, mano po? God bless, nak. Oh, parang ang tamlay mo naman po. Ngiti naman dyan pa. Pasensya na, nak. Sobrang pagod lang kasi talaga ni Papa. May masakit ho ba sa inyo? Gusto mo ba pang timpla kita ng paborito mong kape? Ulo at likod ko lang, nak. Hay pa, huwag niyo po masyado paguri ng sarili niyo. Mag-aalala po kami niyan.
Ayos lang ako, Nak. Tandaan mo pa, hindi ka si Superman. Hindi ka din si Iron Man o Wolverine. Ayan, wala kang superpowers pa. Kasing pogi naman si Superman, anak. Kayo talaga. Siguro ni minsan hindi pa namin nakita si Papa ng mahina. Kaya nangamba at nag-alala din talaga kami, DJ Nash. Siya kasi yung tipo na kahit may sakit, mas iisipin pa rin niya ang pamilya. Pag nagkakasakit kasi siya, magtatrabaho pa rin at pinapakita niyang malakas siya sa harapan namin. Kahit may problema, pinipili pa rin niya na maging masaya. Si Papa, kinakaya niya lahat. Pinipilit na kayanin ang lahat kahit na yung katawan niya ay nangihina na. Mas gugustuhin na magtrabaho, mabigay lang ang aming mga gusto. Isang araw, nag-absent si Papa sa kanyang trabaho. Hindi raw kasi maganda ang kanyang pakiramdam. Nilalagnat siya at sobrang tamlay ng kanyang itsura. Pansin rin namin, DJ Nash, na parang pumapayat siya. Malapit ang kanyang mga mata o malalim ang kanyang mga mata at labis naman kaming nag-alala sa kalagayan niya. Mag-iisang linggo nang hindi maganda ang pakiramdam ni Papa. Sinabihan namin siya ni Mama na magpa-check up pero mas gugustuhin niya pang gumastos ng pera para sa amin kaysa sa sarili niya. Oh, mahal. Hindi ka pa ba huli sa trabaho mo? Mukhang di ako makakapasok ngayon, mahal. Sobrang sakit ng pakiramdam ko. Parang hindi ko kaya. Gusto mo ba na uminom ng gamot? Sandali, mahal. Kuhanan kita. Sige, mahal. Pahilot na rin sa likod ko. Oh, eto na. Inumin mo muna ito. Pagkatapos, magpahinga ka na rin. Ilang araw na masakit yung likod mo ah. Pati yung sakit sa ulo mo. Gusto mo ba magpa-check up na tayo? Wag na. Sayang ng pera. Anong sayang, Tonyo? Para naman yun sa kalusugan mo. Ayan ka na naman eh. Ganyan ka. Oh, ano po yun, Ma? Bakit po kayo nag-aaway? Hindi, anak. Hindi kami nag-aaway nitong papa mo. Ay. Ayaw lang niya magpa-check up. Kita mo naman na ilang araw na niyang iniinda yung sakit niya. Oo nga po, Papa. Baka po kailangan nyo na magpa-check up. Ay, at saan naman tayo kukuha ng pera, ha? Anak? Ayos lang ako. Pagod lang ako kaya ganito. Kung pupunta tayo sa doktor, doble-doble ang gagastusin natin. Pero mahal, ilang araw na yan. Mag-iisang linggo na. Huwag mo iniinda yung sakit mo. Tandaan mo na ang ating katawan ay ang ating puhunan. Mahirap na baka lumala pa yung sakit mo na yan. Kaya ko pa, mahal. Pa, nag-aalala lang po kami sa inyo. Alam niyo naman po na ayaw namin na magkasakit kayo. May clinic po malapit sa school namin, pa. Baka po pwede po doon. Ay, mahirap lang tayo, nak. Para lang sa mayayaman niyang magpapacheck up ka agad-agad pag may kaunting nararamdaman. Pero pa, Uminom na ako ng gamot, anak. Huwag na kayong mag-alala. Mabuti pa, pumasok ka na sa eskwelahan mo, baka malate ka pa. Ang sakit na marinig na yun mula kay Papa. O hindi kami mayaman, mahirap lang kami, at wala kaming pribilehiyong magpa-check up kaagad kung sakaling may nararamdaman kang sakit. At sa totoo lang, ang realidad na ito ay paulit-ulit na nagpagising din sa akin. Masakit na makitang nahihirapan ng mga magulang ko habang ikaw ay wala pang magawa dahil sa kakulangan ng pera. Kaya naman DJ Nash, itinaga ko talaga sa bato at ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, hindi na kailangang manghinayang ni Papa sa pera na dapat pinangpapa-hospital niya. Balang araw, mabibigyan ko din ng magandang buhay sila Papa. Mahal na mahal ko si Papa. Kahit na may pagkamatigas ang ulo niya, DJ Nash, sa mga panahon ngayon, hiniling ko lang naman na sana hindi ganoon ka-selfless si Papa. Na sana isipin niya din ang sarili niya. Unahin niya din ang sarili niya, lalo na ang kalusugan niya sa mga panahon na nahihirapan at nagkakasakit na siya. Pero matigas talagang ulo niya eh. Makulit siya, DJ Nash. Ayaw niya pa rin magpa-check up kahit anong pilit namin nila Mama. DJ Nash, dumating ako sa punto na parang naglaho ang aking mundo. Para akong pinagbagsakan ng langit
at lupa. Isang gabi, may nangyaring hindi namin inaasahan. Habang ako ay naghuhugas ng pinggan at si mama naman ay nagwawalis, may narinig kaming pagbagsak mula sa kwarto nila. At biglang binitawan ni mama ang walis na at agad-agad na tumakbo papunta kay papa. Narinig ko ang sigaw ni mama, tinigil ko rin ang paghugas ng pinggan at tumakbo papunta doon. Nakita ko si papa, nakahandusay sa sahig, at sa gilid ng kanilang kama, nanginginig at hindi nakakagalaw ng maayos. Hindi ko alam kung ano ang gagawin noon. Natulala na lang ako. Si Papa kasi ang lakas-lakas noon. Ang dating maligalig at laging tumatawa ay tila parang naging lantang halaman. Antonio! Tonyo! Anak! Sandra! Nak, tulungan mo ako. Ilagay natin sa higaan si papa mo. Ma, ano po? Teka, Papa! Ano po nangyayari? Papa! Tumawag ka ng ambulansya, Sandra. Merong barangay ambulance. Punta ka doon. Dalian mo, anak. Opo. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo po si Papa! Diginash, sobra akong nanghina nung gabing iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Paulit-ulit ko lang sinisigaw at tinatawag si Papa. Bigla akong naluha dahil nabigla ako sa nangyari sa kanya. Sobrang nakakagulat ang lahat. Sa loob ng ambulansya, tinitignan ko si Papa Diginash habang iniisip ko kung bakit nangyari to. Bakit bigla siyang nagkaganoon? Pinipilit niya pang ngumiti kahit na sobra siyang nangihina. Habang ako naman ay umiiyak sa loob ng ambulansya, tumingin siya sa akin. At kita ko sa kanyang mga mata na nahihirapan na siya. Papikit-pikit siya, iritable, at biglang tumitirik ang kanyang mga mata. Diginash, pilit na lumalaban si Papa. Pilit niyang inaabot ang kanyang mga kamay sa akin. Mahina man, mabagal man, nasa isip ko lang noon paano kung hindi na namin marinig ulit ang kanyang mga tawa na nagbibigay buhay sa amin at kulay sa amin. Papa! Oh, Diyos ko, Tonyo. Mahal ko. Ma, magiging okay naman po ang lahat, di ba? Magiging okay lang po si Papa. Di ba, Ma? Oo, anak. Matatag si papa mo. Alam kong lalaban siya. Kaya, Sandra, kailangan din natin tatagan para sa kanya, ha? Kailangan din natin lumaban. Ano po bang nangyari? Bakit biglang ganun, Mama? Ano po ba sabi ng mga doktor? Hindi ko alam, anak. Hindi ko na alam. Pero, sabi nila, stroke daw. O Diyos ko. Ipagdasal natin na umayos na sana ang lagay niya. Diginash, pagkatapos ng lahat ng nangyari, malaki ang pinagbago ng buhay ko, ng aming pamilya. Ilang linggo akong halos hindi makausap ng mga klase ko na tila nanibago sila. Dahil ako kasi yung pinaka-excited sa amin sa darating naming graduation. Ngayon, pansin nila na parang unti-unti akong nawalan ng gana. Madalas akong late, bumababa ang score sa mga quizzes ko. Sobrang naapektuhan talaga ang pag-aaral ko, DJ Nash. Maging sa aking pisikal at mentalidad ay talagang naapektuhan ako. Hindi ko yun may kakaila dahil nabalot ako ng lungkot at pangamba matapos ma-stroke si Papa. Ang haligi ng aming tahanan ang nagbibigay ng kulay sa amin. Siya ang nagpapasaya at nagbibigay ng lakas. Pero ngayon, siya itong mahina. Hindi ko maisip kung magiging maayos ba ang lahat dahil sobrang sakit ng pangyayari. Nalalapit ng aking graduation ngunit nawala ang excitement. Nabalutan ito ng takot na baka hindi ko makasama ang minamahal kong Papa. Sa pinakahihintay kong araw
at sa panghabang buhay. Sandra? Sandra, anak! Bakit po, Ma? Nak, tanghali na. Malilate ka na naman sa klase mo. Opo, Ma. Di ko lang po napansin yung oras. Ay, ayos ka lang ba, anak? Pansin ko, napapadalas na ang pagiging late mo. At sabi ng mga kaibigan mo, hindi ka raw nila makausap ng maayos. Ayos lang po ako, Ma. Huwag niyo na po ako alalahanin. Anak, pwede ka naman magsabi kay Mama. Makikinig naman si Mama sa'yo. Nandito ako, oh. Naiintindihan kita, Sandra. Alam kong masakit ang nangyari sa papa mo. Pero dapat magpakatatag tayo. Para rin sa papa mo. Sa atin. Oh, anak. Ma, sobrang sakit po. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Nakakapanghina na makita si Papa na ganyan. Sandra, anak ko. Namiss ko na si Papa, Ma. Miss ko na yung mga biro, kwento, tawa ni Papa. Basta, mag-pray lang tayo, anak. Si Lord ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa. Basta, anak, dito lang si Mama, okay? Ma, hindi ko na po kaya. Anak, makinig ka. Makinig ka sa akin, ha? Kailangan nating magpakatatag para sa papa mo. Ngayon, ayaw ang magbibigay ng lakas sa kanya. Alam ko na napakahirap. Sobrang hirap. Alam kong mahal na mahal mo si papa mo. Pero Sandra, lakasan mo ang loob mo. Para sa kanya. Ma, parang lahat ng hirap ko, balewala. Yung pagsusumikap ko sa school, sa lahat-lahat. Kung ganyan naman po ang mangyayari kay Papa. Huwag mo sanang itapon lahat ng paghihirap mo, anak. Nandyan pa rin naman si Papa mo. Nandyan si Papa mo. Hindi man niya magawang makausap ka, pero alam kong proud na proud siya sa'yo. Malapit na ang graduation mo, Sandra. At alam ko na magiging sobrang saya ng Papa mo para sa'yo. Makalipas ang 2 linggo, kinaya ko, DJ Nash. Nakita ko na nagpapatatag at lumalaban ng pamilya ko. Parang kulang ang oras at panahon para sa akin. At ang bilis ng bawat pangyayari. Pero alam ko, kailangan kong lumaban. Kailangan kong tatagan at magpatuloy. Kahit na alam kong mahirap. Ginawa kong inspirasyon ng aking pamilya, DJ Nash. Mas lalo akong bumawi sa kanila. Lalong-lalo ng higit kay Papa. Binawi ko ang mga pagkukulang ko, maging sa aking pag-aaral. Alam ko kasi na matutuwa si Papa kapag alam niyang pinagbubutihan ko ang aking pag-aaral. Unti-unting bumabalik ang dating ko. Ang dating nabalutan ng lungkot ay napalitan ng kagalakan at katatagan. Dahil kasi sa mga pangyayari ay mas lalo akong tinuruan na lumaban at hindi sumuko, lalo na para kay Papa. Ma, Pa, nandito na po ako. May good news po ako sa inyo. Ano yun, ate? May boyfriend ka na? Baliw ka talaga. Anong boyfriend? Doon ka nga. Eto naman, di mabiro. Binibiro lang kita, ate. Tignan mo, napangiti din tuloy si Papa. Ano ba yan Ano bang good news yan, anak ko? Ma, ito po yung grades ko. Wow! Aba, tataas ang grade mo, anak. Congrats, Santing ko. Sobrang proud ako sa'yo. Tsaka, Mama, Papa, hindi po yan ang good news ko. Ano ba kasing good news mo, ate? Sabihin mo na. Eto, pa-suspense pa. Ikaw naman, Zion, hindi ka makapaghintay. Pero anak, ano ba yun? Sandra, anak, sabihin mo na. Ma, magiging magna cum laude na po ang anak nyo. Talaga? Aakit ako sa stage na may medals, Ma. Wow, congrats, ate.
Totoo ba, anak? Ayan ako, Sandra! Proud na proud ako sa'yo, anak ko. Lalong-lalo na niya ng papa mo. Salamat, Ma. Salamat, Pa. Para sa inyo ang lahat ng ito. I love you po. I love you too, anak. Hindi ako makapaniwala. Gagraduate ka na. At magna cum laude pa. Narinig mo ba yon, Tonyo? Magna cum laude ang anak natin. Napakagaling, ano? Hindi ba? Nakaka-proud ang anak natin. I love you, anak. Love you so much, Papa. Ikaw ang magsabit ng medal ko, DJ Nash, sa araw ng graduation ko, yun ang araw na unti-unting nawala ang kaba ko dahil sa mga alaalang ito. Yung bawat umaga sa tuwing ako ay papasok, si Papa, kahit pagod, kahit siya ay may trabaho hatid sundo pa rin ako, araw man o kontrata. Hindi niya nakakalimutan na ihatid ako para lang safe ako marating sa klase. Masakit man ang nangyari, ang isang napakalaking pagbabago sa amin, ang kalagayan ni Papa. Pero ang lahat ng ito ay patuloy na nagtuturo sa akin, pinapaalala sa akin ng mga alaala na ito na kaya ko. Dahil DJ Nash, lahat ng sakripisyo ni Papa ay hindi masasayang. Sa bawat ngiti, tuwing siya ay uuwi, ngiti rin ang aming sukli sa kanya habang kami naman ngayon ang mag-aalaga sa kanya. DJ Nash, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga mahalagang araw na ito. Halos araw-araw ko kasing bukang bibig ang araw na aking graduation kina Mama, Zion at lalo kay Papa. Sobrang excited ko pa noon, DJ Nash, dahil sabi ko sa kanya na siya ang magsasabit sa akin ng medalya. Sinabi ko pa sa kanya kung yung susutin niya ay ang paborito kong outfit niya. Mahilig kasi siyang pumorma, kaya sinasabayan ang outfit ng mga Gen Z. Sa kanya nga nagmana ang kapatid kong si Zion eh. Papa, graduation ko na ngayon. Kagraduate na ang maganda mong anak. Salamat po sa regalo mong sapatos, ha. Ikaw talaga pa. Akala ko hindi na natin mabibili tong sapatos. Anak. Pa naman, huwag ka naman umiyak ko. Mas lalo akong may iyak niyan. Pag umiyak ka niyan, ate, magmumukha kang zombie. Sira ka talaga, Zion. Kung ikaw pa iyakin ko dyan. Tignan mo, tumawa nga si Papa. Mukhang gusto kanya makita na parang zombie. Sige nga, sample ate. Sample naman. Kayo talaga. Hay, talagang gusto-gusto niyong asarin ako, no? Patingin na ng zombie ate. He, Congrats, anak. I love you, Papa. Mwah! Para po sa inyo ni Mama ang araw na ito. Salamat, anak. Wow! Ganda naman ng mama ko. Try mo tong lipstick, Ma. Feel ko bagay din sa'yo. Siyempre, kanino ko pa nagmana? Asus! Feeling dalaga ka talaga, Ma. Tignan mo. Grabe tuloy makatitig si Papa sa'yo. Naku, hindi mo lang alam. Ang dami yung naghahabol sa akin nung kabataan ko. Maswerte lang yung papa mo. Dahil siya ang pinili ko at nawagi sa puso ni Melinda. Haba ng hair, Ma. Iba talaga pag crush ng bayan. O siya na, tama na. At bibihisan ko din ang napaka-pogi mong papa. Zion, anak, magbihis ka na din ha. At pairamin mo si papa mo ng gel sa buhok. Aayusan natin siya para sa graduation ni Ate Sandra mo. At nang dumating ang araw na ito, DJ Nash, napaisip ako na, eto na, andito na ako. Hindi pa nagsisimula ang seremonya ay paluha na ako. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang nararamdaman ko. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko sa pinakahihintay kong araw na ito. DJ Nash, habang naririnig ko ang aking pangalan at habang ako ay paakyat sa stage, kasama sina Mama at Papa, naka-wheelchair si Papa habang siya ay ginagabayan ni Mama. Ako ay sobrang nagagalak na para bang tumatalo ng aking puso sa sobrang saya. Natupad na ang aking hiling, ang aking pangarap, ang matagal kong hinintay at sinasabing araw-araw kay Papa.
na siya ang magsasabit ng medalya sa akin. Sobrang saya sa pakiramdam habang ako naglalakad sa stage, sobra akong naging emosyonal. Nanlabo na ang aking mga mata dahil sa aking mga luha na nagbabadyang pumatak. Malapad ang ngiti sa aking labi, ngunit tila gusto kong umiyak. Ang medalya na dapat ay sasabit sa akin, sinabit ko ito kay Papa na nakaupo sa wheelchair niya. Hindi man siya masyadong nakapagsalita, pero kitang-kita ko naman sa kanyang ekspresyon ang gusto niyang iparating sa akin. Kung gaano siya ka-proud sa akin, kung gaano siya kasaya na doon kami sa entablado. Napakapalad ng ngiti ni Papa, DJ Nash. Ang ngiti niya na hindi nagbibigay ng kulay sa minsang maulap na mundo. Sinabi ko sa sarili ko na deserve ni Papa at para talaga sa kanya iyon ang medalya na pinaghirapan ko. Iyon ang sukli ko sa lahat ng kanyang pagsisikap at sakripisyo. Mapa, congrats sa atin! Sumakses tayo, finally! Salamat, anak. Sobra-sobra kaming natutuwa. Dahil proud kaming lumaban ka hanggang dulo, proud na proud kami sa'yo. Salamat din, Mama. Kung di dahil sa mga encouragement at comfort mo, wala ko ngayon dito. All glory belongs to God, anak. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin kakayanin ang lahat ng ito. Napakabuti ng Panginoon. Mahal na mahal ko kayong pamilya ko. Kayo ang inspirasyon ko. Tara nga, group hug. Isang napakahigpit na yakap para sa mga pinakamamahal ko. Tapos picture tayong group pic. Ay, gusto ko yan. Oh, mahal. Tingin ka dun sa camera, oh. DJ Nash, ang buhay ay minsan masaya at minsan naman ay malungkot. Naging matatag ako dahil naging inspirasyon ko ang sakripisyo at katatagan ng aking papa at ng aking pamilya. Ang papa ko, ang dating masiglang pintor na puno ng kwento at kulay, ngayon ay tahimik na. Pera, nakapinta pa rin sa kanyang mga mukha at mga mata, ang kanyang walang katumbas na pagmamahal. Hindi siya makakilos gaya ng dati. Hindi na niya ako kayang ihatid at sunduin. Pero sa bawat paghilot ko sa kanya, sa bawat oras na ako ang nag-aalaga sa kanya, doon ko pinaparamdam at ibinabalik ang lahat ng sakripisyo niya. Ngayon, DJ Nash, kami naman ang nagsisilbing kamay at paa ni Papa. Kami na ang bumubuo sa kanya sa pamamagitan ng pag-aaruga, pasensya at pagmamahal. At sa simpleng pagngiti niya, alam naming hindi ganun kasapat pero kanyang pinaparamdam na ito'y sapat na. Alam naming sobrang mahal na mahal niya kami, pero kami, mas mahal namin siya. Noon nga DJ na siya ang napapakapagod para maghanap buhay at may taguyod ang pamilya namin. Pero ngayon, oras naman para ako ang magtrabaho para sa kanila. Para kay Papa. Sa likod ng ngiti ni Papa, naroroon pa rin ang kulay ng pagmamahal niya. At sa kabila at sa habang kami ay naririto, gagawin namin ang lahat para suklian ang kulay na binibigay niya sa aming mundo, sa aming tahanan at sa aming pamilya. Maligayang araw ng mga ama. Papa, mahal na mahal ka namin. Ito ang munting kwento ng aming simpleng papa na para sa amin ay isang bayani. Kaya sa katulad niya, sa mga mapagmahal na mga ama at haligi ng tahanan, binabato ko din po kayo ng Happy Father's Day. Muli po, ito po si Sandra at ito ang aking kwento.